Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo, Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral sa gitna ng pandemya. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng mga taong matyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Gabayan ninyo po kami upang maunawaan ang mga aral na ibinibigay sa amin ng aming tagapagturo. Bigyan ninyo po kami ng talas ng isip upang matalos ang mga bagay na kailangan naming malaman. Gabayan naman po ninyo ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakailanganin. Sa harap po ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay po namin ang araw na ito. Amen.
Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, Magandang araw, Delpilarians. Magandang araw sa mga mag-aaral ng Baitang Pito. Kayo ay nakatuto ngayon sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Delpilarian. Ako si Ginang Roda S. Leonardo, ang inyong guro para sa hashtag Lunas Tour Series sa Filipino Sen. Handa na ba ang lahat? Tara na! Simulan na natin ang talakayan para sa higit pang pagkatuto sa araling bibigyang tuon mula sa ikalawang quarter sa asignaturang Filipino. Delpilarians, inaasahan kong aktibo kayong lalahok sa ating talakayan. Maaari kayong magkomento sa comment section ng inyong mga kasagutan sa mga tanong tungkol sa tatalakayin at sasagutin natin mamaya. Noong nakaraang quarter, ay naging makabuluhan ang ating pagtalakay sa panitikang Bisaya, salamin ng mayamang kultura, tradisyon, at kaugalian ng Kabisayaan. Ano-ano nga ba ang mga araling tinalakay natin mula sa panitikan ng Kabisayaan at gayon din sa kasanayang panggramatika? Delpilarians, maaaring itype ang inyong sagot sa comment section para sa inyong mga kasagutan. Ilagay lamang ang inyong seksyon na kinabibilangan. Habang naghahantay tayo ng sagot, ay shout out muna sa ating napakahusay na punong guro 4, Dr. Maria Victoria C. Vibo, gayon din sa aming puno ng kagawaran, Ginoong Arturo N. Laconsay Jr., at sa kaguruan ng kagawaran ng Filipino. Delpilarians, aktibong makilahok sa ating talakayan. Ano-ano nga ba ang ating mga tinalakay noong ikalawang quarter? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section ng ating Facebook Live. Okay? May mga pumapasok ng mga kasagutan. Babasahin ko ang ilang mga kasagutan ng ating mga mag-aaral. Ayon kay Jamaica Isidro, ay tungkol sa kultura ng Kabisayaan. Ayon naman kay Laarni Janelle Adriano, awiting bayan ay isa sa mga tinalakay natin. Pinag-aralan din ang mga paniniwala sa Kabisayaan ayon kay Almira Francesca Giral. Ayon naman kay Princess D.S. Clemente, mga formal at di formal na salita. Okay, magaling. Magagaling, Delpilarians. Tinalakay natin sa aralin sa panitikan ang awiting bayan at mga bulong. Ito ay isang pasarindilang panitikan na lumaganap sa panahon ng ating mga ninuno bago pa ang pananakop ng mga Espanyol. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Kundiman at Balitaw na awit ng pag-ibig, Oyayi o awit sa paghihele sa sanggol, Talindaw na awit sa pamamangka, at marami pang iba. Tinalakay din natin ang alamat. Ang alamat ng isla ng 7 makasalanan. Ipinaliwanag sa alamat na ito ang pagsibol ng mga isla sa pagitan sa mga baybay ng Iloilo at Guimaras. Pero tandaan, ang alamat ay mga likhang isip lamang. Ipinapaliwanag lamang nito ang pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Isa pang mahalagang dapat natutunan natin sa araling ito ay ang aral na nais iparating ng alamat. Ano nga ba yon, Delpilarian? I-comment lamang ang inyong sagot
kung ano ang aral na natutunan ninyo sa alamat ng 7 makasalanan? Okay? Magaling! Ang aral na natutunan doon ay ang pagsunod sa tagubilin ng magulang. Dahil ang magulang ang higit na nakakaalam ng nakabubuti para sa kanyang mga anak. Tinalakay din natin ang editorial o pangulong tudling. Ang editorial ay may mga uri. Ito ay nagpapabatid, namumuna, nanghihikayat, nagpaparangal o nagbibigay puri, nanlilibang at nagpapahalaga sa natatanging araw. Meron din tayong tinalakay na mga sangkap o elemento ng tula, tulad ng sukat, tugma at talinhaga, kabilang na ang mga tayutay. Pinag-aralan din natin ang mga aralin sa gramatika, tulad ng antas o variety ng wika. Ang mga variety ito ay nabuo dala na rin ang pagkakaiba-iba ng kapaligiran, panahon, lugar at kakanyahan ng taong nagsasalita. Ang ilan sa mga variety ito ay mga salitang informal o di formal. Ito yung mga salitang karaniwang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kakilala o sa kaibigan, tulad ng balbal, kolokyal, at lalawiganin. At gayon din ang salitang formal na standard na wika. Bakit standard? Sapagkat ito ang mga salitang ginagamit sa paaralan, sa mga panayam o seminar, gayon din sa mga nakalimbag sa aklat, ulat, at sa iba pang usapin o sulating pang-intelektual. Tinalakay rin natin ang paghahambing at iba pang kaantasan ng pang-uri. Ayon sa datos ng inyong mga guro sa Filipino 7, ang kaantasan ng pang-uri ang paksang nangangailangan ng diin o tuon. Kaya naman ating simulan ang masaya at makabuluhang karagdagang pagkatuto sa araling ito sa gramatika. Ang kasarayang pampagkatuto na lilinangin ay nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa paghahambing tulad ng higit, mas, di gaano, di gasino, at iba pa, na may code na F7WG-2C2D-8. May inihanda akong mga larawan na makikita nyo sa inyong screen. Tingnang mabuti ang mga larawan. Bumuo ng pangungusap na naglalarawan mula sa mga larawang ito. Paalala del Pilarians, sumagot lamang ng isaalang-alang lamang ang tamang tuntunin sa pagbabaybay, bantas, at tuntunin sa tamang pagsulat kapag bubuo kayo ng pangungusap. Ikomento ang inyong sagot sa comment section at akin itong babasahin maya-maya. Okay, habang nag-aantay tayo ng sagot, ay shout out sa bumubuo ng production team ng Filipino 7 na kasama ko ngayon dito sa studio na sina Binibining Maria Rita D. Natividad at Ginang Acel C. De La Peña at sa mga bumubuo ng Teleradyo Marcelo team. Marami pong salamat. Shout out din sa aking mga mag-aaral mula sa Special Program for Science and Technology. Okay? May mga pumapasok ng mga kasagutan sa ating comment section at ito'y aking babasahin. Ang ilan sa mga kasagutang ito. Ayon kay Miko Angelo Bulaong, ang unang larawan, ang kabukiran ay maganda at sobrang lawak nito. Okay, tama. Ayon naman kay Lam Super RL, sila ay naglalakad papuntang bundok. Okay, tama rin. Ang larawan ay masasabing tahimik ang buhay sa nayon.
Okay, para sa ikalawang larawan, Delpilarians, isulat ang inyong mga kasagutan. Ayon kay Kea Selina Mendoza, sa ikalawang numero, ang unang babae ay mas mataas sa pangalawang babae. Okay, tama. Okay, pareho din ang kasagutan ni Trisha May Peña, Florida. Ang unang babae ay mas mataas kaysa sa ikalawang babae. Okay, magagaling. Ang aking pangungusap para sa larawang ito ay mas matangkad si Ira kaysa kay Mira. Binigyan ko ng pangalan ang dalawang bata. Sumunod na larawan. Okay, ang ikatlong larawan, napakaraming kasagutan ng ating Delpilarians. Nakatutuwa at aktibo sila sa pakikilahok sa ating talakayan. Okay, ayon kay Marian Ramos, ang mga bata ay sumali sa isang paligsahan. Okay. Ayon naman kay Roxette De Vera, siya ang may pinakamataas na pwesto sa lahat. Okay, magaling. Ito naman ang aking pangungusap. Pinakamagaling si Audrey sa kanilang tatlo. Delpilarians, ang salitang tahimik, mas matangkad, pinakamagaling na ginamit ko sa pangungusap ay tumutukoy sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Maaaring naglalarawan ng katangian, kulay, anyo, hugis, laki, lasa, bilang, at iba pang paglalarawan. Mayroon tayong tatlong kaantasan ng pang-uri. Ito ang lantay, pahambing, at pasuktol na ating pag-aaralan. Tatalakayin natin itong mabuti upang mahusay nyo itong magamit at matutuhan. Ang lantay ay naglalarawan lamang ng iisang pangalan o panghalip. Sa kaantasang ito, walang pinaghahambingan na dalawa o maraming bagay. Narito ang ilang mga halimbawa. Unang bilang, masarap ang almusal na niluto ni nanay. Delpilarians, tukuyin nga kung alin ang pang-uri sa pangungusap. Okay? Ulitin ko ang unang halimbawa. Para sa lantay na pang-uri ay masarap ang almusal na niluto ni nanay. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap? Okay, ayon kay Mary Bien Naval, masarap. Ayon din kay Sofia Kalahate, ay masarap. Tama ang inyong mga kasagutan. Ang masarap ay ang pang-uri sa pangungusap at ito ay tumutukoy sa almusal na niluto ni nanay. Ang almusal ang pangalan sa pangungusap. Ikalawang halimbawa. Siya ay mapagbigay sa kanyang mga kaibigan. Tukuyin nga kung alin dito
ang pang-uring ginamit sa pangungusap? Tama. Ayon sa sagot ni Nathaniel Andre Lumbao, ay mapagbigay. Ang mapagbigay, ang pang-uri, at ito'y tumutukoy sa panghalip na siya. Binibigyang turing niya ang panghalip na siya. Para naman sa ikalawang uri ng kaantasan, ay ang pahambing. Ang pahambing ay naghahambing o nagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. Layunin nito ay magbigay ng malinaw na paglalahad ukol sa pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawang bagay na inihahambing. Ang pahambing ay mayroon ding dalawang uri. Ang una ay pahambing na magkatulad, at ang ikalawa ay pahambing na di magkatulad. Ang pahambing na magkatulad ay naghahambing ng dalawang bagay na may parehong timbang o kalidad. Ibig sabihin, pareho sila ng antas, walang nakahihigit, walang nakalalamang, o nakabababa ng katangian. Ginagamit ang mga salitang pareho o kapareho, tulad o magkatulad, gaya ng, kamukha ng, kapwa, sing, sin, sim, o magkasing, magkasin, magkasim, upang maipakita ang pagtutulad sa pangungusap. Narito ang ilang mga halimbawa. Kapwa mapagkakatiwalaan ang kanilang mga kasambahay. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Sige, Del Pilar yan. I-type ang inyong sagot sa comment section para sa unang halimbawa. Kapwa mapagkakatiwalaan ang kanilang mga kasambahay. Okay? Ang pang-uri sa unang pangungusap ay kapwa mapagkakatiwalaan. Okay, hindi lamang kapwa, sapagkat ang pang-uri ay mapagkakatiwalaan, dinugtong sa unahan ang salitang kapwa na hudyat na ito ay pahambing na magkatulad. Ibig sabihin ng kapwa, parehong mapagkakatiwalaan ang dalawang kasambahay. Ikalawang halimbawa, magkasintalino sina Ben at Gabi. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Okay, Del Pilarians, i-type ang inyong mga kasagutan. Uulitin ko, ang pangungusap, magkasintalino sina Ben at Gabi. Ayon kay Samantha Yuna Dumon ng 7 Luksin, magkasintalino, magaling. Ang magkasintalino, kapwa mapagkakatiwalaan ay mga halimbawa ng pahambing na magkatulad. Para sa karagdagang kaalaman, nagkakaroon ng pagbabagong morpoponemiko sa mga pahambing na magkatulad sa mga ginagamit nating mga panlapi. Narito ang ilang mga tuntunin. Una, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa titik P at B, ang mga panlaping nagtatapos sa nang ay pinapalitan ito ng M, gaya ng panlaping sing na magiging sim. Halimbawa, unlaping sing plus salitang ugat na bait equals sim plus bait. Kung mapapansin nyo, ang sing na unlapi ay naging sim dahil ayon sa tuntunin ng pagbabagong morpoponemiko, ang NG o nang ay magiging M, magkakaroon ng pagbabago. Magiging M kaya naging sim bait. Imbes na sing bait,
Ang tamang pagsulat dito at bigkas ay sim-bait. Ikalawa, sa mga nagsisimula sa salitang ugat na DL, R, S at T ay may panlapi na sin o pan. Ibig sabihin, ang sing o pang ay papalitan natin at magiging sin o pan na lamang. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, unlaping sing plus tamis equals sin plus tamis, sintamis. Ikalawa, pang plus dagat equals pan plus dagat, pandagat. Naunawaan ba, Del Pilarian? Para sa ikatlong pagbabagong morphoponemiko, ang mga salitang nagsisimula sa mga patinig na A, E, I, O, U at katinig na K, G, H, N, W at Y ay idinadagdag ang panlaping sing at pang. Ibig sabihin, walang pagbabago sa unlaping ginamit o ginagamit. Tulad nitong halimbawa, sing plus haba equals sing haba. Pang plus awit equals pang-awit. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng gitling sa pagitan ng unlaping pang at salitang ugat na awit. Ginagamitan nilalagyan ng gitling kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa mga patinig na A, E, I, O, U. Okay. Iyan lamang ang karagdagang kaalaman para sa pahambing na magkatulad. Dahil ginagamitan natin ng mga unlaping sing, sim, sin, ang mga pang-uri. Para naman sa pahambing na di magkatulad, ito ay hindi magkatulad na bagay ang pinaghahambing. Kaya may dalawang uri ito, ang palamang at ang pasahol. Ang palamang ay may higit na positibong katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan. Ginagamit ang mga salitang lalo, higit, di hamak, mas, lubha, at iba pa upang ipakita ang kalamangan ng katangian. At nagdadagdag din tayo ng salitang kaysa upang ipakita ang dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing. Narito ang ilang halimbawa ng palamang. Unang halimbawa, higit na mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa sa pagbababad sa harap ng internet. Del Pilarians, tukuyin ang pang-uring ginamit sa pangungusap, ang pang-uring palamang. I-comment lamang ang inyong sagot sa comment section. Ulitin ko ang pangungusap, higit na mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa sa pagbababad sa harap ng internet. Okay, ayon kay Marian Ramos, ang pang-uri ay higit na mabuti. Okay, magaling. Para sa ikalawang halimbawa, ang ani namin ngayon ay mas malaki kaysa sa nakaraang taon. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Okay. Sige, Del Pilarian. I-type lamang ang sagot para sa ikalawang halimbawa. Ayon kay Joaquin Miguel Pedro, ang pang-uri ay mas malaki. Tama ang inyong mga kasagutan. Ang higit na mabuti at mas malaki ay nasa pahambing na palamang. Kaya palamang dahil ang unang pangalan o panghalip ay nakalalamang ng katangian kaysa sa pinaghahambingan. Katulad sa unang pangungusap, ang lamang ng katangian ay ang pagbabasa ng aklat. Ito ang higit na mabuti. At ang ikalawa naman, ang mas malaki ang ani ay yung ngayon dahil iyon ang unang binanggit.
Okay, para sa ikalawang uri ng pahambing na di magkatulad ay ang pahambing na pasahol. Ito ay mahigit na negatibong katangian ang inihahambing sa pinaghahambingan. Ginagamit ang mga salitang di gaano, di gasino, di masyado, at iba pa. Kaya narito ang ilang mga halimbawa. Di gaanong masarap ang luto ng kanyang ama kaysa sa kanyang ina. Tukuyin ang pahambing na pasahol sa pangungusap. Del Pilarian, itype ang inyong kasagutan sa comment section para sa halimbawa sa pahambing na pasahol. Okay, ayon kay John Joshua Enriquez, ang pang-uri ay ang di gaanong masarap. Tama. Gayon din ang sagot ni Joaquin Miguel Pedro, di gaanong masarap. Sumunod na halimbawa, di gasinong matalino ang bunsong anak kumpara sa kanilang panganay. Tukuyin nga ang pang-uri sa pangungusap. Okay, ang daming sagot ng Del Pilarians. Aktibong-aktibo sa pagkomento sa ating comment section. Okay, para sa ikalawang halimbawa, ayon kay Joaquin Miguel Pedro, ay di gasinong matalino ang pang-uri. Magaling. Okay, ang paalala lamang, ang pagkakaiba ng paggamit ng di gaano sa di gasino, ginagamit natin ang di gaano kapag ang tinutukoy natin o ang katangiang tinutukoy ay bagay o pangyayari. Di gasino naman kapag katangian ng tao ang inyong inilalarawan. Tandaan yan, Del Pilarian, marami kasi ang hindi nakagagamit ng tama sa pagitan ng di gaano at di gasino. Natalakay na natin ang lantay, pahambing. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong kaantasan ng pang-uri, ang pasukdol. Ano nga ba ang pasukdol? Ito ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian sa paghahambing ng higit sa dalawang pangalan o panghalip. Ginagamit ang mga salitang ubod ng, hari ng, sakdal, sobra. Ginagamit din ang mga panlaping pinaka, napaka, pagka, at iba pa upang ipakita ang pinakamataas o pinakamatinding level ng paglalarawan. Narito ang ilang mga halimbawa. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil ubod ng sama ng kanyang ugali. Del Pilarians, tukuyin nga ang pang-uring pasukdol sa pangungusap. Okay? I-type lamang ang inyong kasagutan o ayon kay John Joshua Enriquez, ubod ng sama. Kay gayon din ang sagot ni Maria Angelita Flores, mag-isa, magagaling. Ikalawang halimbawa, pagkaganda-ganda ng kanyang ginawang proyekto sa Filipino. Ano ang pasukdol na pang-uri sa pangungusap? Okay, napakaraming sagot, pati sa unang halimbawa natin. Okay, sa ikalawang halimbawa, pumapasok na ang kanilang mga kasagutan. Para sa ikalawang halimbawa na pagkaganda-ganda ng kanyang ginawang proyekto sa Filipino. Ayon kay Daniel Luis Cruz, pagkaganda-ganda. Okay, magaling. Mahuhusay, Del Pilarians. Ngayon ay natutuhan nyo na ang tamang gamit ng mga kaantasan ng pang-uri. Kaya naman, nakatitiyak ako na makabubuo kayo ng sarili nyong mga halimbawa. Okay, ihanda ang inyong mga kamay at i-type sa comment section. Bumuo kayo ng isang pangungusap na maaring pahambing na magkatulad o di magkatulad, maaaring nasa kaantasan na lantay o pasukdol. Alin lamang sa
tatlong iyon ang bibigyan nyo ng halimbawa. Bumuo ng pangungusap at tandaan, Delpilarians, tamang tuntunin sa pagsulat sa pagbuo ninyo ng pangungusap. Okay? Habang naghihintay tayo ng sagot ng Delpilarians, please like and subscribe on our YouTube and Facebook page, Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Delpilarian. Okay, shout out sa aking mga mga kasamang guro sa Filipino, gayon din sa aking production team na naririto at sa production team ng Teleradyo Marcelo. Maraming salamat. Okay, eto na mga kasagutan ng Delpilarians. Okay, ayon kay Ezekiel Bea Cortez, kapwa palakaibigan ang magkakapatid na sina Jake at George. Okay, ang kapwa palakaibigan ay nasa kaantasang magkatulad dahil ginamit ang kapwa na hudyat para sa pahambing na magkatulad. Ayon naman kay Gabriel Lakindanum, si Aki ay mabait na bata. Ang pang-uri ay mabait at ito ay nasa lantay na pang-uri. Singgaling niya ang kanyang kapatid. Okay, ayon kay Gab Marcelano, ang kanyang sagot dahil ginamit niya ang panlaping sing at ito ay nasa pahambing na magkatulad. Ayon naman kay Francesca de la Cruz Umali, mas mabait ang panganay na anak kaysa sa kanilang bunso. Okay, ginamit ang hudyat na mas mabait, kaya ito ay pahambing na di magkatulad. May nakalalamang kasi ng katangian. Okay, mahusay Delpilarians, napakarami ng kasagutan dito sa ating comment section. Okay, magbabasa pa ako ng ilan. Ayon kay Caleb Samson, ay nawala. Sofia Agustin, si Maria ay mabait na anak ni Aling Susan. Iyon ay nasa lantay na kaantasan. Okay, ito rin yung kanyang kasagutan. Napakahusay naman ni Sofia. At lahat ay nilagay niya na mga kaantasan. Si Maria ay mas mabait kay Tina na nasa pahambing na kaantasan. Si Maria ang pinakamabait na anak ni Aling Susan na nasa pasukdol na kaantasan. Napakahusay, Sofia Agustin. At gayon din sa iba pang mga kasagutan na narito, talagang nakatitiyak akong alam nyo na. Nauunawaan na ng lubos ang aralin sa kaantasan ng pang-uri. Meron akong karagdagang gawaing inihanda sa inyo. Sagutin mo. Tukuyin ang kaantasan ng pang-uri kung ito ay lantay, pahambing na magkatulad, pahambing na di magkatulad, o pasukdol. Ang pang-uring may salungguhit sa bawat pangungusap. Okay? Para sa unang halimbawa, ang dalisay na pagmamahal ng magulang ay kailangan ng mga anak. Ang nakasalungguhit ay salitang dalisay. Nasa anong kaantasan ng pang-uri ito? Delpilarians, i-comment lang inyong sagot para sa una nating halimbawa. Okay, shout out sa ating mga mag-aaral na aktibong lumalahok sa ating talakayan, sa mga mag-aaral ng Baitang Pito, lalong-lalo na sa aking mga mag-aaral sa SPSTE, Del Mundo, Del Rosario, Barba, at Velasquez. Maraming salamat. Gayon din sa ating mga aktibong mga mag-aaral mula sa ibang seksyon ng Baitang Pito. Okay, eto na ang mga kasagutan. Ayon kay Daniel Luis Cruz, ay nasaan yung lantay? O lahat sila, puro lantay ang kasagutan. Tama, walang mali. Okay, magagaling. Ikalawang halimbawa, magsinghalaga ang ama at ina sa buhay ng kanilang mga anak. Nasa anong uri ng kaantasan ng pang-uri ang ikalawang halimbawa?
I-type ang inyong mga kasagutan, Del Pilarian, para sa ikalawang pangungusap. Ang nakasulungguhit ay magsinghalaga. Anong uri ito ng kaantasan ng pang-uri? Okay? Ayon kay Leila Horn Pagya, pahambing na magkatulad. Okay? Ayon din kay Caleb Samson, pahambing na magkatulad. Tignan nga natin kung tama ang mga kasagutan ng Del Pilarians. Ito, puro pahambing na magkatulad ang kanilang sagot. Tama, pahambing na magkatulad. Okay, ang gagaling. Ikatlong halimbawa. Ang mabuting anak ay marunong sumunod sa payo ng magulang. Ang salitang may salungguhit ay mabuting, mabuti. Nasa anong anyo o kaantasan ito ng pang-uri? Del Pilarians? Okay, ang mga kasagutan ninyo para sa ikatlong bilang, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling! Angeline Joy Francisco, Tricia May Peña Florida, at Gabriel Lakindanum. O yan, lahat din sila, puro ang sagot nila ay lantay. Okay, tama. Lantay na kaantasan ng pang-uri ang ikatlong bilang. Para sa ikaapat na bilang, si Dindo ay di gasinong masipag na gaya ni Francis. Ang salitang may salungguhit ay di gasinong masipag. Tukuyin kung anong kaantasan ito ng pang-uri. Okay? Ang daming pang sagot ng mga mag-aaral natin mula sa Baitang 7. Pumapasok na ang kasagutan para sa ikaapat na bilang. Okay, ang sagot ni Caleb Samson ay pahambing na di magkatulad. Okay, pahambing, palamang. Okay, tingnan nga natin. Ayon kay Laarni Janelle Adriano, nasa palamang na kaantasan. Okay, yung iba naman ay pahambing na di magkatulad. Okay, tama. Pahambing na di magkatulad. Binigyan lamang ng diin ng ilan na ito ay nasa pahambing na pasahol. Okay, ikalimang halimbawa. Si Jason ang pinakamatalinong mag-aaral sa klase ni Ginang Leonardo. Ang salitang may salungguhit ay pinakamatalino o pinakamatalino. Nasa anong kaantasan ito ng pang-uri? Okay, eto ang mga kasagutan. Ayon kay Caleb, napaka-aktibo ni Caleb Samson. Pasukdol na kaantasan. Ayon din kay Gabriel Lakindanum, ito ay nasa pasukdol na kaantasan. Okay, puro pasukdol ang mga kasagutan nila. Tingnan natin. Tama. Pasukdol na kaantasan ang ikalimang halimbawa. Okay, ang gagaling ng ating Del Pilarians. Okay, tandaan mga mag-aaral ng Baitang 7, mahalagang maalam tayo sa masining na paglalarawan. Dahil malaking tulong ito upang Mahikayat mo ang taong iyong kinakausap. Iyon ang kahalagahan bakit tayo may mga kaantasan ng pang-uri. Natutuwa ako at higit nyo nang naunawaan ang ating aralin para sa kaantasan ng pang-uri. Kaya Del Pilarians, maraming salamat sa pagtutok at pakikibahagi sa ating talakayan. Hanggang sa muling sesyon ng pagkatuto sa panitikan at gramatika, muli, ako ang inyong guro, Ginang Roda S. Leonardo. Ito ang Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Del Pilarian. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.
Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito.